Naalala niyo pa ba si Aura? Kasi 'di ba si Aura medyo nawala sa sirkulasyon the past few weeks. Pero bumabalik, nagbabalik siya recently kasi meron siyang, movie ngayon sa ano, saan ba 'to? Sa Amazon Prime yata. Meron siyang movie sa Amazon Prime. Yung misis ko pinanood niya kasi wala lang, mahilig sa mga gano'ng klaseng movies ako hindi, wala naman kasi ako talaga interes sa mga pero ngayon, she's back with 3 more cases. So, lola mo. Nung una Noon na hinabla lang siya, ang habla lang sa kanya is slight physical injuries at tsaka obstruction yata, nalimutan ko yung isa. Ngayon may dagdag, 3. So ito pag-usapan natin ngayon. Pero bago natin puntahan yan, as usual mga kotsero, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Okay, so kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. Mag-download ng Sendwave. Gamitin niyo po si Sendwave para sa pagpadala niyo po sa inyong mga mahal sa buhay. Download niyo lang ang Sendwave app, gawa kayo ng account at lagay niyo yung bank account details. At pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit niyo po ang promo code na Coach Janet, ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 na free credit. Kaya gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Yan napapala nasobrahan kasi sa kael kaya yan. Wag kasi masyadong maano, pag nalalasing, wag ilalagay sa utak. Itulog na lang. Itulog na lang kaysa ilagay sa utak. So ito nangyari. Ay tama Casper Gold. He is back. Ayan, si Aura is back. He's back. Takpakan natin. Ata. Aura Briguela faces 3 more additional complaints filed by Mark Christian Rabana. Oh my God! Dagdag. Ay, naku. Ay, hindi ko siya naisama sa picture kanina. Kasi si Jerica Canindin, recently, may pinost na picture. Parang ano, tsaka nauuso sa Twitter to profiles daw ng ano, ng mga BBM supporters. So, yung mga pinapakita nila, yung mga BBM or mga admin supporters, both loyalist and DDS, na nagkaroon ng mga skandal. So yan, yung mga nakulong, may scandal, etc. etc. So, gumawa ako ng sarili kong version. Pinost ko sa Facebook page ko kanina. Kung nakita nyo na, ayun, nasa Facebook page ko. Tingnan nyo dyan. 4 din. 4 yung, kasi yung kaysa version ni Jerica Canindin, 4. Sama si Attorney Gadon, tapos meron pang 3, nakalimutan. Ako gumawa din ako 4. Sabi ko kay Jerica Canindin, Jerry, check, lingon-lingon ka rin sa bakuran yun, dami yung kalat. Sabi ko. Kasi nilagay ko si Pura Luca Vega, si Laila De Lima, si Jim Jack, tsaka si Jim Jack Paredes, at tsaka sino ba 'tong isa? Maria Reza, yun yung 4, yun ang nilagay ko. Panalo pa rin scandal ni Jim Paredes. Sabi ni Katie. Langya ka. Pinanood mo, Katie, kadiri ka. Anyway, game, ito na. Dapat pala naisama ko si Aura Briguela doon sa listahan, no? Anyway, game. Ito sabi, ito yung balita kanina. Ayan, yan. Nahaharap sa 3 karagdagang reklamo si Aura Briguela sa Makati City Prosecutor's Office. Lagpas 1 buwan matapos siyang masangkot sa isang kaguluhan sa Bolt Hole Bar sa poblasyon Makati City. Pangit ang pangalan ng bar, no? Bolt Hole. Bakit naman ganon? Bakit? Bolt Hole lang wala. Ayan. Tapos, ang sabi, ayon sa ulat ng GMA News Online, mismong ang abogado ni Mark Christian Ravana ang nagsampa ng reklamo. Ito yata yung pinapahubad Siya yata yung pinaguhubad tong Mark Christian Ravana. Pinaguhubad ng pantalon, naalala niyo. Si Ravana ang lalaki, siya lang nga, si Ravana ang lalaking napagtripan umano ni Aura sa bar. Ang abogado niya, ang tindi, si Attorney Nick Nangit. Pak! Ang tindi ng abogado niya, si Attorney Nick. Ayan na. Pahayag ni Attorney Nick Nangit sa panayam ng media ngayong Miyerkules, August 16, 2023, we already filed 3 additional cases against Aura Briguela.
Grabe. Kabilang sa tatlong reklamo ay tungkol sa violation of Article 283, light threats o pagbabanta. Under the revised penal code, violation of Article 286, grave coercion o pagpamimilit. Under the RPC, at pareho lang yun yung revised penal code at RPC, isa lang. At violation of Section 11C in relation to Section 11A of the Safe Space Act o bawal bastos law. Tapos sabi, grabe no, 3 agad yung dagdag na kaso. Although criminal to mga to, criminal to lahat eh. Pero well, this is a special law. Ito to, yung Safe Space Act, that's a special. Pero tong dalawa, this is criminal. Ano eh, hindi naman to major na crime. Major talaga. Hindi naman to malala na krimen. So, depende baka ano nito, baka 1 to 6 months lang in prison or dito, magbayad siya ng danyos. That depende. Kaso depende yan sa argumento ng abogado ni Aura kung ano magiging penalty. Dagdag pa ni Nangit, the CCTV, kumakalat yan. Di ba? So, hinahawak-hawak siya. So, there's a violation of the private space. And then the second, pinasarado niya yung pintuan ng 3rd floor. Hindi pwedeng bumaba because hindi siya naghuhubad. So, that's already life threats. Grabe. Ang dami niyang kaso bigla. And then the third, nung hindi na siya pabalik, nahulog sila pareho, grave coercion. Grabe ka naman kasi, Aura eh. Dapat tinulog mo na lang yung nararamdaman mo kung ano man yan. Ay, Diyos ko. Maria Corazon Munar, salamat po sa inyong super sticker. God bless po. Maraming salamat. Ayan. Grabe naman kasi. Sana na lang kasi tinulog mo na lang yan, di ba? Parang lahat ng lalaki sa mundo. Parang kaming mga normal na lalaki. Kapag nalalasing, tutulog na lang. Kesa yung, Diyos ko, sakit sa ulo na ito. Dagdag pa ng abogado, meron silang very strong case laban kay Aura. Meron talaga mga kotsero. Kasi, documented ang video eh. That's all, yun na yung testimonya mo yung video. No more, no less. Ang trabaho ngayon ng abogado ni Aura ay i-contest yung video na palabasin na yung mga nakikita sa video hindi yun talaga yung mga nagaganap. Pero paano mo gagawin yun? Di ba? Paano mo gagawin kasi yun? Okay, pinabulaanan naman ni Ravana ang kumakalat sa social media na nagkaayos na sila ni Aura. O yan ha, FYI. May kumakalat ba social media na nagkaaregluhan na sila? Parang wala pa yata. Parang wala pa yata ako nababasa. Ako lang yun, personally baka naman. Okay. Sabi niya, hindi po totoo yung nagkaayos kami. Wala pang lumapit sa akin. Tapos nilinaw ni Ravana na bukas daw siya sa anumang pag-uusap sa labas ng korte. Out of court settlement, nangyayari naman talaga yan. Willing naman po kami, pero sa ngayon na parang kami na nga po yung biktima, kami pa po yung talagang nadedehado sa pangyayaring ito. Pero tignan na lang po natin. Yun yung sinabi nung nagkabla. Dapat yung abogado na lang niya pinagsasalita niya dito. Si Attorney Nick Nangit. Dapat siya na lang. So, yun. So, good luck kay Aura. Good luck kay Aura! Hindi natin alam kung saan ang ending nito, pero parang ang sama eh. Parang, hindi, ang feeling kong ending nito, mapupunta to sa out of court set. Feeling ko lang. Babayaran namin kayo ng X amount. Wag niyo lang natin ituloy yung kaso. Parang ganon na mangyayari. Yun yung magiging yun yung magiging next step ni Aura. Kasi yun ang pinakamadaling lusot dito. Tingnan niyo yung sa naalala niyo yung sa Mandaluyong? Naalala niyo sa Mandaluyong, yung security guard na sinagasaan, yung papatayin ng driver? Tapos na yung kaso. Wala na, nagkaaregluhan na sa labas ng korte. Balitaan niyo ba yun? Balitaan niyo yun? Kung hindi niyo nabalitaan, wait, papakita ko. Yung yung hit and run, nagkaayos na sila, out of court. Di ko alam kung nabalitaan niyo eh. Pero yun. Parang nabasa ko yun nitong nakaraan. Ayan, papakita ko. Para maniwala kayo sa akin. Baka sabihin niyo, fake news ako eh. Ayan. Motorist guard settle hit and run case. Ito yung sa Mandaluyong. The charges against the driver of an SUV who was caught on video hitting and running over a security guard in Mandaluyong City last year were dismissed after the victim opted for a settlement. Mayaman si kuya, guys. Nakita nyo naman, di ba?
Nakita niyo yung sasakyan. Pangalawa, nakita niyo yung pamilya. Mukhang mayaman si kuya. 'Di ba yung sumalubong yata sa kanya yung nanay niya yata yung unang sumalubong sa kanya nung nangyari yun, eh. Ay, hindi nag-settle na lang. Kano kaya yung settlement? Ayan, oh. A Mandaluyong court dismissed the charges of frustrated murder against Jose Antonio San Vicente after security guard and hit and run victim Christian Joseph Loralde agreed to settle, a court insider said. Tapos ang kaso. Ganun lang kasimple yun, guys. Criminal case yun, ha? Criminal case yan. Frustrated homicide. Actually, sigurado yung panalo niya dun, eh. Ni kuya. Sigurado panalo ni kuya dun sa hit and run na yun. Ang kailangan lang niyang patunayan dun, hindi pwedeng murder kasi mahirap patunayan yung intent o yung intention na patayin siya, yung pagplano. Kasi may yun, eh, may mga hinahanap ang korte dun. So, instead na murder, homicide para pasok, hindi sinasadya, parang gano'n. Dala lang ng emosyon, pero nakapatay ka pa rin, parang. So, yun, frustrated homicide. Wala, nagkaayos sila. Sabi ni Amy Naomi Makabudbud, ilang digits kaya yun? Di natin alam. Pero malaki yan, malaki yan. So hindi natin alam kung kung ang ending netong kay Aura will be an out of court settlement. Pero yun ang pinakamadaling exit niya kay Aura. Out of court settlement siya, patulong siya kay Meme Vice, di ba? Sila nila Meme Vice. Oh, yun, patulong siya. Para doon siya happy, di ba? Kala Meme Vice. So tingnan natin kung magpapa-settle out of court. Kung magpapa-settle out of court, wala, ganun lang talaga. Ay, ganun lang talaga kapag ganyan. Itinakwil na daw siya ni Meme Vice, sabi ni Renny Mataninjot. Tinakwil na ba? Parang di naman. Baka nagpapalamig lang kasi pareho sila mainit ngayon. Pareho sila mainit ngayon, eh. So hanggang dito lang po muna tayo for today. Please don't forget to like, share, and subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And God bless all of you, and I'll see you in our next Coach Jared live stream! Bye everyone. See you next time. Alright, bye. Ano ba yun? Masyadong active. Alright, tara. Oh, bye!